Oh, praise God. Magandang umaga po sa ating lahat dito po sa lugar o sa continent ng Europa. At maging sa Asia, sa Philippines po, magandang gabi po sa ating lahat, sa inyong lahat dyan. At mapagpalang araw po. Praise the Lord at panibagong araw na naman ang binigay sa atin ng ating Diyos. At tayo po yung makakarinig na naman isang mensahe na ipapahayag ng Diyos sa pamagitan po ng inyong lingkod. Praise the Lord. At welcome po sa Fundamental Truth of Jesus Christ Worldwide Ministry. This is a non-sectarian full gospel ministry whose main aim is to bring all people closer to our living God. At ang tuturo po natin dito ay patungkol sa salita ng Diyos sa Biblia at upang maihayag at maranasan din nila ang pagmamahal at ang tunay na pagkilos at mapagpala sa bawat buhay ng bawat isang makakilala sa ating Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Praise God. Before po tayo dumako sa mensahe ng ating Diyos, welcome sa bawat isa. Happy New Year po pala sa bawat isa sa atin. At napakabilis ng panahon. Ka-New Year pa lang, ngayon nasa 12 of January na. Ang bilis po talaga, no? Praise God. But purihin ang Diyos. At every day, there's another blessing na tinatanggap natin mula sa Kanya. Amen. Ito nga po pala ay sa pinaampamunahan ng ating mahal na Apostle Edmond Ibanez dito po sa Netherlands. Ako po si Reverend Ricky Oblea na dito rin po sa Netherlands nakatira. Amen. Praise God. At una sa lahat po, meron po tayong mga announcement na meron po tayong RRG, Renew, Restored with God, na gaganapin po sa Pilipinas. Ano po? Ngayon pong darating na August 1 to 3, 2025 sa lugar po ng Pilipinas. Amen. At meron din po tayong mga magaganap na ordain. Ano po? I-ordain po yung mga pastor dito po sa Pilipinas at maging dito po sa Europa. Praise the Lord. At marami nang muli na i-raise up ang Diyos upang maihayag ang kagustuhan, ang nais ng Lord at ang pag-ibig ng Diyos sa mga sasalibutan. Amen. And also, kung sino pong nais magpa-mentor, na lumago, mentoring, ito po ay isang bagay na ito ay magamit para sa bawat isa na nais lumago at magamit sa ministry ng ating Diyos. Amen. At dito po tayo mamomold, dito tayo matuturuan, matuturuan kung paano tayo tumayo, kung paano tayo magturo, at marami pa pong iba. Praise God. Mag-message lang po kayo sa inyong abang lingkod, sa Messenger, o kaya sa online, sa site ng Fundamental Truth of Jesus Christ Worldwide Ministry. Amen. Hallelujah. Ito po ay ginaganap tuwing Friday and Saturday. Ano po? In 1 o'clock to, we are starting 1 o'clock or 1:30 in the afternoon here in Netherlands. And sa Pilipinas po or sa bahagi ng Israel ay medyo ano po sila, advance po yung kanilang oras, kaya siguro gabi sa kanila, dito naman ay hapon. Amen. Basta mag-message lang po kayo at para kung sinong pong mga interesado ay communicate lang po sa inyong abang lingkod. Praise God. Hallelujah. At tunay nga na tayo po ay dadako na sa mensahe ng ating Diyos sa araw na ito. Praise the Lord. Tayo po ay saglit na manalangin. Panginoong Hesus, O Father God in heaven, tunay nga na napakabuti mo sa bawat isa sa amin sa araw na ito. At ngayon pa lang,
inaangkin namin at tinanggap namin ang pagpapalang ito na nagmula sa iyo. At kami po ay muli ay nagpapakumbaba sa iyong harapan at patuloy mo kami patawarin sa aming mga kasalanan upang kami ay maging mapalapit sa iyo at malinis at isang pusong dalisay ang nais namin bago kami makarinig ng iyong mensahe, Panginoon, sa araw na ito. At tunay nga sa aming pananampalataya na kami yung pinatawad na, nilinis na sa aming mga kasalanan. Salamat po. At tunay nga na Holy Spirit, Ikaw ang mag-guide sa amin, Ikaw ang magtuturo sa amin at magpapaunawa sa mensaheng ipagkakaloob mo sa aming kalagitnaan sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po at sa bawat mga lugar na pinalalagyan namin, encapsulate our place with the Holy Spirit, with the wall of fire, O God, na patuloy na ang mensaheng ito ay mananatili sa aming puso, sa aming buhay, in the name of the Lord Jesus Christ. Salamat po, at ngayon pa lang, nandun ang iyong katagumpayan na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Our topic for today is about the key to hope. Ano po? Sa Tagalog, susi ng pag-asa. Okay? Sabi nga po sa Romans chapter 15, verse 4, for everything that was written in the past was written to teach us, so that through the endurance taught in the scriptures and the encouragement they provide, we might have hope. Praise God! Hallelujah! At tunay nga na sa Biblia po, ang pag-asa po, ay nakasentro, lagi po itong naka-tied up, ibig sabihin, laging kakambal to sa ating pananampalataya sa ating Diyos at sa kanyang mga pangako sa kanyang salita. At key to hope is emerged throughout Scripture na ino-offer po ito insight into cultivating, para tayo po ay lumago, maturuan tayo, and sustaining hope. Mapalakas ang ating yung pag-asa na even though in the challenging circumstances, ay sa pamagitan ng ating pananampalataya sa Diyos, ay talagang yung hope na yon na ating inihintay, pag ang Diyos ang gumalaw, talagang hindi tayo bibiguin, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. At lahat ng ating panalangin, pag nanatili ang ating pag-asa na nagbumula sa Diyos, tayo po ay makakatanggap ng mga rewards, ng mga answered prayer, kung ano man ang ating panalangin sa bawat mga personal, ito man ay sa physical or mga bagay na nais natin sa pamilya, maging sa ministry ng Diyos, ipagkakaloob po sa atin to. Amen. Kaya nga po sa the key to hope, sabi ko kanina, yung the promises of God. Lagi tayong nandun yung hold on to the promise of God na may kasamang pananampalataya at doon yung pag-asa lalo tayong titibay yung ating pananampalataya sa Diyos. Kaya sa ating faith in God's promises, ang ibig sabihin po dito is trusting. Tayo po ay magtitiwala sa ating Diyos that sinabi niya sa kanyang salita, ang sinasabi niya sa kanyang salita ay totoo, He will come to pass. Kaya ang Biblia po ay punong-puno po ng assurances of His faithfulness, ang kanyang katapatan, ang kanyang pag-ibig, at mga probisyon, na pangangailangan natin ay ito ay nagmumula sa Kanya, at ang plano for humanity, kung ano man ang mga plano ng Diyos sa bawat mga nilalang o sa mga tinawag ng Diyos, ay nandoon, once na tayo po ay mayroong pananampalataya, ang pag-asa ay laging nandoon. Akibay, kasama
kadugtong, katambal ang faith and hope. Amen. Example po, magbibigay po ako ng isang halimbawa si Abraham na nananampalataya sa Diyos, sa promise ng Diyos that to deliver, promise of son despite of his old age. Nagkaroon po siya ng anak, despite of his old age. At tunay na talagang nandoon ang kanyang pag-asa at pananampalataya sa Diyos na siya ay magkakaanak. Ito man ay imposible sa tao, all things are possible to God. Pareho po sa ating buhay, kung ano man ang mga panalangin natin, kung ano man ang inaasam natin, at hinihintay natin, manatili lang po tayong manampalataya at mag-trust sa ating Diyos. At ito'y mangyayari at mangyayari. Amen. Katulad din po, ang pangako po ng Diyos, hindi lang po kay Abraham. The same thing po to all the believers today hold on promise like God's unfailing love. Amen. Yung pag-ibig po ng Diyos, unconditional love. Once na tayo po ay lagi nagbabasa ng salita ng Diyos sa mga promises niya, ang kanyang mga pangakong ito ay laging nananatili. Hindi ito nagmamaliw, hindi ito nagwawakas, kundi ito ay laging fresh po. Lagi, dahil ang salita po ng Diyos ay buhay, na ito ay nangungusap sa bawat isa sa atin. Amen. Kaya po, ang pananampalataya, in the promises of God, is about nakarely po tayo in God's unchanging characters, even when circumstances seems uncertain. Katulad ng sinabi ko kanina, marami po tayong nararanasan ng mga circumstances sa buhay ng bawat isa sa atin. But once na tayo po nananatiling tapat sa ating Diyos, nananatili ang nandun ang ating pag-asa na nagmumula sa Diyos, kahit anong mga bagay na mangyayari sa ating surrounding, ay nandun pa rin ang Diyos na talagang the unfailing love of God is still there. Amen? Kaya pag po tayo po patuloy na tayo po ay nakarely sa ating Diyos, ang pag-asa ay lagi nating makakamtan. Amen? Hallelujah! At the same thing also, kasama din dyan, katulad ng sabi ko kanina, yung perseverance. Perseverance in trials. Marami tayong na-encounter o nararanasan o experiences sa buhay ng bawat isa sa atin. Ito man sa pamilya, sa ating trabaho. Amen? At maging sa ating mga nakakasama. Ito man ay personal na problema, ay tunay na manatili tayo nandun yung ating perseverance, na yung hope, yung ating faith and hope sa Diyos ay talagang hindi tayo bibitawan. Amen. Sabi nga po na sa Romans chapter 5 verse 3 to 4, is not only that, but we rejoice in our sufferings, knowing that sufferings produce endurance, and endurance produce character, and character produce hope. Kaya po, enduring hardships with faith is lead to deepened character and stronger hope rooted in God's faithfulness. Marami po tayong matututunan sa ating Panginoon habang tayo po ay nananatiling perseverance. Dahil dito po sa bagay na ito, tayo po ay minomold. Tayo po ay hinuhubog ng Diyos. Dahil gusto ng Lord na tayo po ay maraming maunawaan kung bakit natin nararanasan ang mga bagay na meron tayo sa sitwasyon na hindi natin minsan uncertain situation po. Amen? Kaya nais po na tayo po ay turuan ng Diyos na maging tayong perseverance in trials. Dahil pag tayo po ay nanatili, nandun ang pag-asa, nandun ang pagpapala ng Diyos. Hindi lang ito financially, hindi lang ito bagay na talaga tayo pagpapalain sa pamilya,
even though our spiritual life. Amen? To be perseverance in trials. Na lagi tayong nakarely sa ating Diyos. Amen? Hallelujah. Kaya nga po, ang perseverance po is a trials na ibig sabihin po, enduring hardship with faith, trusting that God uses challenges to strengthen and refine us. Amen. Kaya po tayo po ay tinuturuan po ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita that trials develop endurance. Amen. Na tayo po ay nag-grow, tayo po ay nagle-level up, nababago tayo. Amen. And believers are encouraged to remain steadfast, knowing God's grace and sufficient in His purposes and for our good. Para ito sa ating kabutihan. Amen. Hallelujah. Another thing, yung pong anchor hope in God's Word. Ibig sabihin na anchoring, lagi tayong nakadikit or nakadugtong. Anchoring hope in God's Word. Lagi tayong magre-rely doon sa sinasabi sa salita ng Diyos. Sabi nga po sa Romans chapter 15 verse 4, yung ating the key scripture for today is, for whatever was written in the past was written to teach us. Kung ano man ang mga nakasulat, noon pa man, ito ay nagtuturo sa atin so that through the endurance na tinuturuan tayo ng salita ng Diyos and the encouragement they provide, we have hope. Amen. Kaya po, anchoring hope in God's Word meaning building confidence. Nagkakaroon po tayo ng confidence and expectation on the promises and truths found in the Scriptures. And the Bible provides encouragement. Amen. Nai-encourage po tayo, napapalakas tayo. Tayo po, nandun po yung guidance. At binibigyan po tayo ng assurance ng salita ng Diyos, na siya ay tapat at yung pag-ibig niya ay laging nandun. Kaya kailangan po natin na tayo po ay mag-aral by meditating on His Word. Believers find strength and hope to face life challenges and trusting that God will fulfill His plan for you and for us. Amen? Kaya lagi po tayong nakadikit or lagi tayong mag-meditate. Ibig sabihin, anchoring, meditating the Word of God. Amen. Kakambal na po na yan, kasama na natin yan. Tayo po ay bilang isang tinawag ng Diyos, hindi po dapat mawalay ang salita ng Diyos. Amen? Another thing po is yung sabi sa Romans chapter 5, and hope does not put us to shame because God's love has been poured out into our heart through Holy Spirit who has been given us. God's love and His presence. Na ipoprovide po ito once na tayo po ay nasa presensya ng Diyos at ating pong iniisip ang ginawa ng Panginoong Yesus sa bawat isa sa atin. Na He died on the cross because for us, because He loved us. Ano po? Kaya po, ang pag-ibig ng Diyos at ang presensya na ito po ay nagbibigay sa atin ng nagko-comfort sa atin, nagpapalakas sa atin, and assurance, ano po, especially in difficult times. Amen. Try po lagi natin na tayo po ay manatili sa presence ng Lord sa pamamagitan ng pag-worship, sa pananalangin, at nandun ang comfort at maranasan natin at maunawaan natin, nandun ang lagi ang pag-asa na makakamtam natin sa ating buhay. Kaya nga po, habang buhay may pag-asa, pero pag palagi pong nandun ang ating nandun ang ating trust, ano po, sa ating Diyos, nandun yung ating faithfulness sa promises ng Lord, laging nandun ang pag-asa. Amen? Kaya believers can trust in God always with them, offering guidance and support as He promised never leave or forsake His children. Yun ang pangako ng Diyos sa atin. Ito yung nagbibigay sa atin ng pag-asa na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hindi siya nagkukulang.
Amen? Manatili lang tayo sa kanyang pag-ibig, sa kanyang presensya, at sa kanyang salita. Ito ang magbibigay sa atin ng pag-asa. Amen? Another thing po, once na tayo po ay nananalangin, there is a power of prayer. Pag po tayo nananalangin, lagi tayong binibigyan ng Diyos ng pag-asa. Sabi nga po sa Isaiah chapter 40 verse 31, "But those who hope in the Lord will renew their strength." Amen. Nire-renew niya ang ating kalakasan. They will soar on wings like an eagles. They will run and not grow weary, and they will walk and not faint. Kaya po, pag lagi po tayong we are turning to God in prayer, nire-renew niya ang kalakasan and rekindles hope. Amen. Nire-renew ang ating kalakasan dahil tayo po ay nananalangin sa Kanya. Kaya po, the power of prayer sa Biblia po is seen as a direct connection with God, enabling believers to communicate their needs, express gratitude, and align their hearts with His will. Kaya po, once na tayo nananalangin, meron pong kapangyarihan na mararanasan natin sa buhay ng bawat isa sa atin. Once na tayo nananalangin, lagi tayo pong nagko-connect. Ikino-connect natin ang ating sarili sa ating Diyos. Amen. Dahil once na tayo nananalangin, there is a power in our prayer. Amen. Hallelujah. Kaya nga po, prayer is both an act of faith and means of accessing God's power, wisdom, and peace. Amen. Meron po tayong kapayapaan, meron po tayong kalakasan, nagbibigay po siya ng karunungan upang maunawa natin kung anong sinasabi o sinasabi ng Diyos sa atin. Amen. Kaya nga po tayo nananalangin, it's bring peace and strength. At pag po tayo nanalangin, nandun yung access natin at maunawaan natin kung ano yung plano ng Diyos sa buhay ng bawat sa atin, aligning with God's will. Amen? Empowering believers. Pag po tayo nananalangin sa ating mga kasamahan, sa ating mga brother and sister in Christ, amen? Unleash spiritual power bringing healing. Ano po? Deliverance and transformation. Yan po ang impact pag tayo po ay nananalangin sa ating Diyos. And also, once na tayo po nananalangin, tayo po ay lumalalim. Lumalalim ang ating relasyon sa ating Diyos. Sabi ng Diyos, come near to God and He will come near to you. Pag tayo po lumapit sa Diyos, siya ay lalapit sa atin. Amen. Kaya po ang panalangin is nurtures intimacy with God, strengthening our faith, and trust in His presence. Amen. Hallelujah. Siguro marami na po tayong nakukuhang mga message. Amen. Kaya nga po sa through prayers, believers not only receive blessing, hindi lang po tayo nakakatanggap ng pagpapala, but also grow in their reliance on God. We finding hope. At lumalakas po tayo to perseverance in any circumstances. Amen. Lalo tayong lumalakas once that we are facing circumstances sa buhay ng bawat isa sa atin. Once na tayo po ay nananalangin sa ating Diyos, tayo po ay pinapalakas ang ating pananampalataya. Ano pa po? Praise God! Hallelujah! Kaya nga po, ang key, isa pa ho yung resurrection of Christ, ang pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus. Kaya ang resurrection is assure the believers of victory over death and eternal life serving as ultimate hope. Amen. Kaya nga po, ang pagkabuhay po ng ating Diyos, ang ating Panginoong Yesus is a central event in the Bible. Ito po ay nagsisimbolize na victory
over sin and death and the power of evil. Ito ay foundational to the Christian faith, providing assurance faith of eternal life and hope for all believers. Na tayo ay namatay siya para sa atin upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Magkaroon tayo po ay yung pong sa ating mga kasalanan, tayo po ay patatawarin ng Diyos. Amen? Na ang pagkabuhay po ng ating Panginoon na ito po ay fruit na victory over death, and it is the foundation of Christian hope. Amen? And also, that nung siya po ay nabuhay, nandun po yung commission to share the gospel upang tayo po ay magamit at binigay niya ang kanyang sarili para sa atin at pinakita niya bilang isang example na patuloy natin gagawin kung ano yung nais, the vision and the mission of the Lord Jesus Christ, na isa dito ay ang maihayag o to share the gospel. Amen. Sabi nga ng Lord doon, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Kaya nga po, after His resurrection, si Jesus Christ po, ang commission niya is in His followers is to spread the message of salvation. Maihayag ang kaligtasan. Amen. Kaya po sa Bible is directly given by Jesus Christ to His followers to spread the message of salvation and making disciples of all nations. Kaya po, praise the Lord. Ito po ang the key points about the resurrection of the Lord Jesus Christ, na tayo po ay nandun yung pag-asa na habang tayo po ay nabubuhay, lagi tayo pong magpagamit upang magkaroon ng makabuluhan ang buhay natin sa mundong ito. Amen? At tayo po ay maka-align doon po sa kanyang kagustuhan na mangyari. Isa na dito ang pag-share ng kanyang salita at maraming tumanggap sa ating Panginoong Jesus at magkaroon sila ng tunay na relasyon sa ating Diyos. Amen? Kaya nga po, the commission to share the gospel in the Bible is directive given. Ito po ay direct na binibigay by Jesus Christ to His followers to spread the message of salvation, making disciples of all nations. Kaya ang mission po ito is ini-emphasize po na proclaiming God's love, grace, and the hope of eternal life through Jesus Christ. Amen. At ito po ay isang command ng Lord. This is the command of Jesus Christ. Amen. And the proclaiming salvation through Jesus Christ. Ito po ay universal mission. Ano po? Na everybody emphasize the inclusiveness of God's salvation plan. Ito yung plano ng Diyos. Kaya po tayo tinawag bilang tayo po ay maging isang bahagi sa kanyang ministeryo na upang ipalaganap ang kanyang salita. Amen. At isa pa dito, bilang tayo po isang partnership with God. Amen. Sabi ng Lord, we are therefore Christ's ambassadors, as through God we're making His appeal through us. Kaya sharing the gospel is a partnership with God to reconcile people to Himself. Praise the Lord! At ito po yung mga dapat nating maunawaan. Sa bilang tayo po ay tinawag ng Diyos. At ito po yung key na dapat nating malaman. Amen. At praise God. Kaya nga po, the commission to share the gospel is not just a task. Hindi lang po itong isang task, but a way of life for Christians. Dinedemonstrate po dito, it demonstrates obedience to Jesus Christ.
love for others, and desire to see lives transformed by God's truth. Amen. Kaya ito po isang privilege and responsibility grounded in hope, eternal life, and urgency of God's mission to save the world. Kaya po, ang pagkabuhay po ng ating Panginoon is a God's power and love, offering assurance of eternal life and motivating believers to live with hope. At pananampalataya natin ang purpose in our life. Amen. Praise God. Kaya nga po, sa ating pong buhay, tayo po, katulad ng sinabi ko kanina, tayo po ay nakaka-encounter at nakakaranas po tayo ng mga negativeness hindi lang sa ating mga kasama. Tandaan po natin, once na tayo po laging nakikinig sa sinasabi ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita, ang pag-asa po ay laging nandun. Merong mga bagay na dapat nating i-ignore. Hindi natin maiwasan na marinig, mapapakinggan kung ano man ang mga idea ng tao, kung ano man ang nasa puso nila, kung ano man ang nais gusto sabihin nila sa bawat isa sa atin, sa ating buhay. But the key of hope, is, kasi pag tayo po ay nasaktan, nawawala yung pag-asa sa ating buhay. Natatabunan ito ng mga sakit. Natatabunan ito ng mga negative na sinasabi sa atin. Discouragement. Amen. Kaya po, dito, kailangan po natin na malaman how to leave the resentment behind. Kailangan matanggal po yung mga negativeness sa isipan natin, sa puso natin. Kaya sabi po ng Psalms chapter 37 verse 8, let go of anger and leave rage behind. Do not be preoccupied. It only leads to evil. Kaya nga po, there's a lot of things that wounds us. Nagkakaroon po tayo ng sugat. Maybe, ito po ay yung wounded na when somebody lied to you, nagsasabi ng kasinungalingan sa iyo, it broke a promises or reject you, nire-reject tayo, may mga promise na talagang hindi ito nangyari sa iyo. Nasaktan ka. Maybe your experience betrayed you, or misunderstanding, or disappointed, or loneliness. Ito yung mga bagay na talagang nawawala na yung pag-asa, nakakawala ng pag-asa. Amen. In reality, sa buhay ng tao talaga, merong nangyayari to. Even in me. Kaya si David sabi niya, my heart is wounded within me. Ibig sabihin talagang nagkaroon din po siya ng yung bang nasaktan siya, siyempre. Amen. Bitin sa atin, emotionally wounded. Pag tayo po ay emotionally wounded, lagi itong maraming nararanasan, yung painful that physical wounds. And they often take longer to heal. It's hard for us to let go of emotional hurt. Example, siguro natatandaan ba natin yung mga nasugatan tayo physically. Nasasaktan po tayo, nasugatan tayo, hindi na natin matandaan kung ano ba yung nasugatan tayo kung kailan, physical cuts and scrap and bruises that you got in the, for example, yung mga bata pa tayo. Hindi natin matandaan kung ano ba yung nangyari noon. Ano ba yung, bakit ba nasugatan ako sa kamay, nasugatan ako sa ulo. Nung tayo po tumanda na, hindi na natin maintindihan, hindi na natin malaman kung kailan to. Pero, once na tayo po, na nagkaroon po tayo ng emotional wounds, ito po ay napakahirap. You still remember them and they still affect you. Yung emotional bruises kung tawagin. Kung may nagsabi siya po sa atin noon paman, ay hindi natin makalimutan, nawawala po yung ating pag-asa. At natatabunan po ito ng mga sugat.
emotionally. Amen. Kaya nga po dito, how to leave resentment behind. Amen. Let go, sabi dito. Alisin na natin yung mga anger sa buhay natin bagong taon. Amen. Bagong taon. Kaya nga, lagi tayong, pag bagong taon, lagi natin inisip yung New Year resolution. Ano? Pero we are the believer of Christ, kailangan tanggalin na natin yung mga anger sa ating puso. Dahil ito yung mga wounded bruises na mahirap tanggalin at nawawala tayo ng pag-asa at nangunguna sa atin ang galit, nangunguna sa atin ang kung ano man ang mga gusto mong sabihin na hindi dapat lumabas sa ating bibig. Amen. Kaya napakahirap. When we remember emotional wounds, it's a lot of longer because we rehearse them in our mind. Lagi itong bumabalik. Lagi natin binabalikan. Ano po? Sa ating isipan, we think about the hurt over and repeatedly. Amen. Kaya nga po, tandaan po natin, past is past. Kung nais natin manatili yung pag-asang iyon, na mayroon pang makakamtan natin ang mga bagay na nawala sa atin, ang pag-asa ay nasa ating Diyos. Ito lang ang ating gagawin. Let it go of anger. Alisin natin ang lahat ng mga resentment sa buhay ng bawat sa atin. Tumanay sa ating pamilya, sa ating mga katrabaho, or sa church, inside the ministry, tanggalin natin to. And pag ito po ay let go, yung negativeness, yung mga anger na to, asahan po natin ang pag-asa at pagpapala ng Diyos ay lagi natin makakamtan. Amen. Kaya po ang tao who hurt you in the past can no longer hurt you unless you choose to let them. Every time we rehearse a wound in our mind, our allowing somebody in our past to control our present. Amen. Pag lagi pong binabalikan natin ito at binabalikan, ina-allowed natin ang mga negativeness na to, ang mga sugat na to, ay hindi tayo makakamove on. Nawawala ang pag-asa. Amen. Kaya po, pag lagi po natin, to holding on to hurt is called resentment. Ibig sabihin, resentment means to cut again. Every time you resent something, you cut yourself again. You reopen the wound, you administer the pain. Lagi nating ino-open o lagi nating binubuksan, binabalikan. Ay, dito po tayo makakamove on. Nawawala yung pag-asa natin. Amen. Kaya, but you have a choice. May choice po tayo. We past can't hurt you anymore if let it go. Amen? Hallelujah. Kaya po, we cannot get on with our life, the purpose God has for you, for us, if you're still living in the past and holding to those hurt. Yung bitterness and resentment are like a driving car. Katulad po na tayo po ay nagdadrive ng isang sasakyan. We're looking in the rear view of mirror. You're going to crash. You cannot relate to the future if you're always resenting the past. Amen. Pag lagi po tumitingin tayo sa nakaraan, hindi tayo makakamove on. Kung tayo po nagdadrive, lagi tayo nakatingin in the past, tayo po mababangga. Mag-out of line po tayo sa ating dadaanan. Amen. Kaya, you get to let our past hurt go. Let it go. Let it go. Those thoughts of how we were hurt will try to creep in again. When they do, choose to think about something different. Magano na tayo. Mag-isip tayo kung ano man yung kakaiba. Kung ano ba yung magiging changes. Kaya, focus on the future. Mag-focus na lang tayo kung ano yung pagagawa ng Diyos. Ngayong bagong taon, ngayong New Year 2025, mag-focus tayo kung sa ano naman, kung ano man ang pagagawa ng Diyos, kung ano yung plano ng Diyos sa ating buhay. Amen? Hallelujah. Think about God's love. Isipin natin, yung pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamahalin. And forgiveness and care for you.
Ito yung time na to leave our resentment behind and start walking forward into God's good plan for our life. Amen? 2025 na po, mag-move on na tayo. Huwag natin balik-balikan kung anong nakaraan. Amen? Kung dati, hindi tayo inaalagaan, hindi tayo minamahal, na hindi yung talagang hindi natin na ginagawa para sa ating pamilya, this year is bago na. Amen? Hallelujah. Move on. Another thing. Okay. Isipin natin. Ano po yung key? Another thing po na kung anong dapat natin isipin at gawin is how to know what God thinks of you. Amen. Sabi sa Thessalonians chapter 1 verse 4, we know that God loves you and has chosen you to be His own. Amen. Isipin natin lagi, mahal tayo ng Diyos. Mahal ka ng Diyos, kapatid. Amen. Hallelujah. Kaya nga po kung nais natin na mabuhay, na mayroong pag-asa for the rest of our life, no matter what happened to us, we must first anchor our identity in what God says about us, about you. It will never work if you try to base your identity on what other people say about you, or even what you say about yourself. Kung ano man sinasabi ng mga tao sa paligid natin, mag-ano lang tayo. Manatili tayo sa sasabihin ng Diyos. Amen? Sabi nga ng 1 Thessalonians chapter 1 verse 4, we know that God loves you and has chosen you to be His own. Amen? Tandaan natin. Alam ng Diyos. Alam natin ang Diyos ay hinirang tayo at tayo po ay minahal niya. Amen. Pag lagi natin iisipin ang ganon, nandun lagi ang pag-asa. Kaya ang sinasabi ng Diyos, we are valuable. You are valuable. And you are acceptable. Sabi ng mga tao, you are not accept you. You are not acceptable. Kung yun ang sinasabi ng tao sa iyo, pero ang sabi ng Diyos, you are acceptable. Amen. And other people say, you are not lovable. Hindi ka mapagmahal. Isipin natin, tandaan natin, ang Diyos ang nagmahal sa atin. Ang Diyos ay mapagmahal. Amen. But God accept you and love you just the way you are. Kung sino ka man, tayo po ay minahal ng Diyos. And He love you too much to let you stay that way. Pero ka, grabe ang pagmamahal ng Diyos. Ano? Kung ano man tayo sa harapan ng Diyos, nandun pa rin ang pagmamahal ng ating Panginoon. Kung nais mo natin to know how much God love you, just look to the cross. Tingnan natin yung cross ng Lord. Yung cross na kung saan namatay ang ating Panginoong Jesus. Amen. That where Jesus stretched out His arm and said, I love you this much. I rather die than live without you. I love you so much. It hurts. You are worth dying for. Tayo yung dapat na mapako doon, pero ginawa ng Diyos dahil sa pagmamahal niya sa sanlibutan. Pagmamahal ng Diyos para sa iyo, para sa atin, para sa ating lahat. Amen. Hallelujah. Purihin po ang ating Panginoong Yesus. Kaya nga po si Jesus Christ po is the only person who will have scars, praise God, scars in heaven. You won't have any, but the scars of cross will be a Christ as reminders for eternity of how much He loved you and us. Amen? Tingnan lang natin ang ginawa ng Diyos. This scar in His hands, in His body, bruised and wound. Yun ang isang pag-asa na ibinibigay sa atin ng Diyos para sa atin. Tingnan natin. Tingnan lang natin yung cross in the cross of the Calvary. Is already empty. Is resurrected. Nabuhay siya.
tandaan po natin, the cross is a symbol of love of Jesus Christ in us. Amen. Kung ano man sinasabi ng psychology sa atin, the psychology, sinasabi nila na wala ka ng pag-asa, you are not worthy. Ang sabi ng mga doktor, has discovered that your self-worth tends to be based on what you think. Sinasabi nila kung ano yung iniisip nila para sa iyo. Pero sinasabi ng Diyos, may pag-asa ka pa, kapatid. May pag-asa pa tayo. Dahil ito, ang sinasabi ng Diyos, that we know that God loves you. Amen? Hallelujah! Praise the Lord! Kaya nga po, the highly recommended that we make Jesus Christ the most important person in our life because what He say about us matter much more than what anybody else say about you. Amen. Kaya we don't have to worry about anyone else, anything else, anyone else opinion of you anymore. Kung ano man ang sabihin ng mga tao sa atin, basta ang ating pananampalataya, hold on to the promise of God. Amen. Nandun ang pag-asa ng Diyos. Amen. You can hope in God's promises of how He feels about you. You are value. Isipin natin, sinasabi ng Diyos sa atin. You are value, you are accepted, and you are loved. Minahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Accepted tayo. Amen. May value tayo sa Kanya. Amen. Hallelujah, Jesus. Kaya nga po, hope in the Bible is a confidence, expectation. Ito po yung summary ko ngayon. Praise God. Hope in the Bible is a confident expectation. Rooted in God's character, promises, and the work of Jesus Christ. Kaya lagi po tayo mag-focus by focusing on faith, perseverance, in the God's Word, the love, prayer, yung pagkabuhay ng Diyos, ng Panginoong Jesus. And believers can sustain and grow in the hope regardless of life's challenges. Kaya po, kung ano man ang naranasan natin sa buhay ng bawat isa sa atin, personal, tuman ay sa pamilya, sa ministry, sa ating trabaho, tandaan po natin, once na tayo po ay laging naka-anchor sa promises ng Lord, sa ating Panginoong Hesus, nandun ang pag-asa. Amen? Praise God. Tayo po ay manalangin. Panginoong Hesus, maraming salamat po. At tunay nga, yung mensahe mo ay nagbigay sa amin ng kalakasan at nagbigay ng pag-asa. Dalangin ko ang kagalingan sa mga sakit karamdaman at gayon din, Panginoon, ang financial blessing at ang ministry na pinagkakatiwala mo sa bawat isa amin. Maraming salamat po. At tunay nga po, Lord, ang pag-asa, kagalingan, ang blessing ng financial, Lord, ay tinanggap na namin. Yeah. We are super blessed. We are victorious, Lord. Dahil Ikaw ang aming kasama, Ikaw ang aming pag-asa, Ikaw ang aming Diyos na nagpo-provide ng lahat ng aming pangangailangan sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po. All the glory belongs to you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. God bless po sa bawat isa sa atin. At next time, tayo po ay magsama muli sa online at makinig ng panibagong mensahe ng ating Diyos. Amen. God bless po and Happy New Year's again po sa bawat isa sa atin. Amen.